Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat panggulungin ang buhay niya. Hindi niyo ako naunawaan, officer. Akong bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang buwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba haharapin ang mundo pagkaraan ng isang masalimuot na nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Meg sa ating dulang sa kanyang panahon. Siguro naman, alam mo na mga restrictions mo sa ilalim ng probation na ipinagkaloob sa iyo ng hukuman. Opo, Officer Harry. Tandaan mo, parulado ka lang. Ibig sabihin, iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Tatandaan ko po. Maswerte ka. Dahil hindi lahat na pagkakalooban ng probation. Kaya iwasan mo na magkasala. At sundin mo ang iba pang kondisyong ipinataw ng hukuman. Dahil kapag lumabag ka sa mga kondisyon, ipauhuli kita at ibabalik sa kulungan upang tapusin ang natitira mo pang maximum na panahon ng sentensya. Maliwanag bang lahat sa iyo ang mga sinabi ko? Maliwanag po lahat, Officer. Good. Sige po. Aalis na po ako. Sandali. Huling paalala na lang. Huwag na huwag mong kalilimutang mag-report sa akin. Kahit man lang 1 beses 1 buwan. Kasama yon sa mga kondisyon mo. Opo. Hindi ko po kalilimutan. Sige po. Tutuloy na po ako. Jean? Anak? Anak, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ewan ko ba, Ma'am? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Kaya nawalan ako ng balanse. Nabitiwan ko tuloy yung hawak kong 1 baso ng juice. Ang mabuti pa siguro, magpa-check up ka na sa family doctor natin. Baka kung anong dahilan niyang biglang pag-atake ng pagkabog ng dibdib mo. Mainam na yun, dumaan ka sa mga laboratory test. Naku, Ma'am. Wala po ito. I think masyado lang ako nai-stress kaiisip sa nakatakda kong pagpasok sa law school. Ano ka ba? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? At para sa amin ng daddy mo, abay, hindi ka nagkamali sa desisyon mong kumuha ng abogasya. Basta anak, nasa likod mo lang kami. Okay? Thanks, Ma'am.
Naniniwala po ako sa inyo ni Daddy. Nang mag-reblocking dito, tinamaan ng kalsada yung barong-barong nyo, kaya giniba ng mga nagdedemolish. Wala na pala akong babalik ang tirahan sa lugar na ito. Anong plano mo ngayon? Hahanapin ko ang kapatid ko. Ha? Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko siya natatagpuan. Pero Meg, magdadalawampung taon ang nakaraan. Marami nang nagbago sa loob ng panahon yun sa inyong pagkakalayo. Maaaring hindi ka na niya kilala. At ang isa pang malaking tanong, buhay pa kaya siya? Magandang araw po, Sir Felix. Sana po hindi ako makaistorbo sa mga gawain sa pagtuturo. Ay, hindi naman, Meg. Tapos na ako sa mga lesson plan ko. Halika, tuloy ka. Sir, alam ko pong isa kayo sa mga taong may kustudiya sa pagiging parolado ko. Pero may iba po akong pakay sa inyo. Sige, sabihin mo. Kung may maitutulong ba ako, bakit hindi? Nung pong araw na nangyari ang insidente, nung hulihin po ako ng mga pulis, naroroon din po kayo. Sino po ang kumuha para kupin ang kapatid ko, Chairman? Nang araw kasi na yon, may mga taga-social welfare na may medical mission dito sa barangay natin. Ang natatandaan ko, sila ang kumuha sa kapatid mo. May balita ho ba kayo kung saan nila dinala ang kapatid ko? Yung isang taga-social welfare na taga rito rin sa barangay natin, ang sabi niya, kinupkup daw ng isang opisyal ng pulis ang kapatid mo. Opisyal? Sino pong opisyal? Sino naman kaya itong bisita na ito na dumating? Kung kailan nagmamadali na kami para magsimba mag-anak ko. Magandang umaga po, Mrs. Flora Santa Cruz. Yes? Ako po si Meg Trinidad. Ang pangalan at address niyo po kasi ang binigay sa akin ng mga taga-social welfare. Kayo raw po ang kumupkup sa kapatid kong si Jean Trinidad. 20 taon nang nakalilipas. Ikaw ang kapatid ni Gina. Laura, sino ba yung kausap mo dyan sa may cake? Baka mahuli na tayo sa pangumagang misa. Better na. Officer Harry? Anong sabi ko sa iyo nung unang araw ng parulpo? Bago ka umalis sa opisina ko. Hindi ba? Ang sabi ko sa iyo, noon, iba na ang buhay mo ngayon kaysa sa nakalipas na 20 taong binuno mo sa loob ng koreksyonal. Kaya hindi ka na dapat pang magpakita sa kapatid mo. Hindi mo na siya dapat pahinanap. Karapatan kong malaman ang kasalukuyan niyang kalagayan, officer. At karapatan din niyang malaman na buhay pa ako dahil kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-asam na muli kaming magkikita at magkakasama. Binago ko ang buhay ng kapatid mo. Ibinigay ko sa kanyang apelyido ko. Pinagkalooban ko siya ng magandang edukasyon. Kaya hindi mo na dapat pangguluhin ang buhay niya. Officer, hindi niyo ako nauunawaan.
Ako ang bumago sa kinabukasan ng kapatid ko. 5 taong gulang lang siya noon. Wala pa siyang muwang sa mga naganap. Hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa. Anong ibig mong sabihin? Na hindi pa abot ng isip niya ang kanyang nagawa? May mga sandaling may gustong mabuong mga alaala sa isip ko. Pero bigla rin nawawala. Nananatili lamang malabo ang mga yun. Siguro nga, may mga bagay ka nang dapat malaman tungkol sa iyong nakaraan. Para makalaya ka na rin sa anumang mga alaalang pilit gumugulo sa iyong isip. Total, nasa wastong edad ka na at malawak na ang iyong pangunawa. Ano pong ibig ninyo sabihin, Mom? Ang daddy mo. Siya magsasabi sa iyo ng katotohanan. Pero gusto kong malaman mo na kahit kailan, walang makapagpapabago sa pagmamahal namin sa iyo ng daddy mo. Mananatili pa rin kami nakasuporta sa mga bagay na gusto mo. Mga gusto mong matupad pa sa iyong buhay. Isang gabi, may narinig akong pagkakagulo doon sa eskinita namin. Nung tingnan ko, isang hold-upper na hinahabol ng mga pulis. Nakita ko nung itapon niya sa basura ng barel. Nung matay akong wala ng tao sa paligid, kinuha ko yung barel. Meron pang isang bala. Tamang-tama sa pinaplano kong pagpatay sa aking tiyuhin ng gabing iyon. Kung ganon, tinano mo pala talagang patayin ang ikalawang asawa ng yumao mong ina ng gabi yun. Mula sa pagmamalupit niya kay inay nung nabubuhay pa, sa pagmamaltrato niya, at sa pang-aabuso niya sa aming magkapatid. Oo. Talagang binala ko siyang patayin. Pero nalingat ako. Nalingat na... Ano ibig mong sabihin? Inilapag ko kasi yung baril sa papag. Pero nung kukunin ko na ulit, wala na sa pinaglapagan ko. At nung ko narinig ang isang malakas na putok, nung tumakbo naman ako doon sa pinanggalingan ng putok, nakita ko nakahandusay na doon ang wala ng buhay na katawan ni Chong. Tapos nakita ko yung kapatid ko sa isang sulok. Iyak ng iyak habang hawak-hawak pa rin ng mahigpit ang baril. Ikaw nga. Ang mukha mo palaging gustong mabuo sa alaala ko. Pero kung bakit bigla na lang nabubura? Oh, Jean. 20 taon. Ikaw ang tanging nasa isip ko sa loob ng mahabang taon na yun. Paulit-ulit kong tinititigan ang mga larawan mo. Binabalikan sa isip ko ang iyong kamusmusan. Pero ngayon nakita na kita. Katapusan na rin ng malalabong alaala sa isip ko, ate. Wala na rin ang takot sa puso ko. At higit sa lahat, mas may pagpapatuloy ko na ang mga pangarap ko. Dahil malinaw na sa akin ang nakaraan. Talaga bang hindi ko na mapipigilan ang pag-alis mo? Kaya nga nang sabi ko, o pwede kang manatili rin sa bahay kung kailan mo gusto para magkasama kayo ni Jean.
Baka nakakalimutan nyo. Parulado po ako. May mga obligasyon ako na dapat gawin para sa aking sarili at sa batas. Pero ang malaking pinasasalamatan ko ay ang nagawa niyong kabutihan. Lalo na sa pagkalingang ibinigay niyo sa aking kapatid. Kahit na sino pang nasa katulad ng sitwasyon ng kapatid mo, tutulungan ko pa rin. Katulad mo rin. At hindi nangingiming isinakripisyo ang buhay at mga pangarap para sa kanya. Hindi masusukat ng kahit ano paman ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Nasusukat ang lalim ng pagmamahal sa tunay na pagtataya ng ating sarili para sa ating minamahal. Kahit na ang maging kahulugan niyaon ay ang paglimot sa ating mga kapakanan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Sal Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.